If you're an IT student, syempre rely more on IT stuffs. You got to explore maraming field dyan. You got to explore, kapag tingin mo ngayon, tingin ko, cook na yung CS, cook na yung software engineering side, lipat na ako sa iba. Mas mag-focus ako sa ibang aspects ng IT. So, welcome to Kaka Computer Podcast, where tech beats wit and wisdom. So, for today, we're here to discuss tech student leaders and the advice for 2026. So, before we start, let's start with an introduction. So, my name is Justin Lozano. I'm a third year IT student, and we're currently trying to build our student Cloud Club in the University of Makati. So, I'm Ashley Nicole Santos, a second-year computer science student at Cavite State University. And I'm part of AWS Cloud Club Spade, and I'm the country lead for Agora Philippines student community here in the Philippines. Hi, I'm Lance Josham Corpus, an IT student from the University of Makati. A normal student. And hi, I'm Diarami Parsalasco, currently also a part of AWS Cloud Club Spade and also an Agora ambassador. Yeah, so our first topic, does having a hackathon winner tag or an ambassador actually help in job interviews? So for me, in my experience, I've heard from CTO from a big software development company in the Philippines na yung pagiging hackathon winner daw is ginagamit talaga nila as criteria for interviews sa I think sa mga sa software development positions, and very important daw sa kanila na may ganun ka na experience since pinapakita nun na sanay ka sa fast-paced environment and kaya mo mag-deliver in a agile way. So kayo. So for me, definitely it actually helped in a job interviews because kapag may title kang ganito, hackathon winner, ambassador, automatically it means you have the team collaboration skill, the communication skill, and the soft skills, no. And in my experience then, I'm an intern at Tutorials Dojo, no. And nung nanalo kami sa hackathon or naging ambassador kami, na naging lumaki yung trust sa akin nung boss ko nung nalaman niyang I can pull off this kind of stuffs, no. So binigyan niya rin ako ng, of course, maraming responsibility nung nalaman niyang ganun. So basically, pagiging hackathon winner, may kwento ako dyan, to be honest. This December, nag-apply ako ng internship sa, di ko na nababagitin company. Nag-apply ako ng internship, so IT siya, more on IT stuff, infra yan. So, ang una agad napansin sa resume ko is yung hackathon winner. Di ko inento ko na lang kung tungkol saan yung hackathons ko. And nagulta ko bakit ayun yung pinansin. Kasi tingin ko, pag sabing hackathon, more on relying siya sa CS side. Kasi nandun ako for IT eh. And then, ayun, siguro, helpful talaga siya kahit na iba yung ginagampan ng role. Mapapansin talaga yung pagiging hackathon winner. Yes, and in my case naman, so not just limited to being a hackathon winner or ambassador, but sa case ko naman, I got or secured a job before, or internship pala before, as as a student leader. Malaking factor na maging student leader na already sa mga job interviews kasi parang na-acknowledge na nila na wow, you're a leader. Itatanungin agad nila na kaya mo ba mag-lead ng team, ganun. So, doon pa lang nakikita nila na confident siya at kaya niya palang mag-lead ng team, kaya niya palang mag-organize ng ganito, ganyan. So, doon pa lang sa pagiging tech student leader also. Depende pala sa kung anong organization. Pero ayun, doon pa lang nakikita na nila na capable ka of being tawag dito, a team player sa loob ng job or ng industry na yon. So, support ko naman
malaking bagay na yung actually na part ako ng AWS already. And dun pa lang, parang believe na agad sila kasi this job pala is a 15K monthly na internship. So, kaya ako nagulat kasi 15K monthly siya yung internship na yon. And, ang tawag dito, yung experience ko is not very limited lang, ganun. So, pero ang nakita nila is yung capability ko na participate in different organizations, kaya ko i-balance, and kaya ko rin mag-lead daw as a student leader. So, dun pa lang parang marami ka nang makukuhang job experience. May tanong sana ako. Saan yung 15K yun? Hindi ba pa-refer? Pwede mo back dyan. Send ko link. So, may isang take ako dun sa title ng hackathon winner sa resume mo. As we all know naman, no, yung hackathon is about shipping products fast. So, hindi siya scalable. So, pag sinabi mong hackathon winner sa ibang non-tech people, you're the goated developer. Tingin. Pero, kapag hackathon winner kasi, mostly, ang criteria lang is the hackathon itself, no? So, pwedeng iba yung reason kung ba't nanalo sila and hindi siya related dun sa job mo. So, yeah. Pero, yun nga, may point din siya na, kunwari, a-applyan mo sa software engineering job and yun nga, hackathon winner ka, pero kagaya ko na hindi coder. Ang nangyari lang kasi, ang pinaka-skill na dinadagdag ko lang sa team is, yun nga, research, business analysis, and kung viable ba yung product, and kung paano ko ipipitch. Yun lang talaga yung inaano ko. And yeah, beside that, yung project management. Pero, yeah, yun nga, medyo weird din siya na magandang na criteria siya for jobs kung meron kang hackathon winner na context. Pero, yeah, medyo nga, hindi siya all the time helpful. Depende talaga sa role na a-applyan mo. So, yeah. Next, if you had to start university over today, what technology would you focus on immediately? Yan. So, magandang topic to para tong anime Yan. So, Ako, sino ba? ikaw muna, sige. Sige. Ako, siguro ang focus ko talaga, kunyari mag-start ako as a freshman, start ko na syempre yung modern tech na ginagamit natin sa software engineering. Though, ngayon, di ko siya passion maging, developer. I think yung sumali ko ng hackathon, side quest ko lang talaga pagiging developer. Nasa focus ko talaga IT, mas gusto ko talaga yung mga hardware stuff or yung infra itself, networking, cybersec, something like that. And one thing pala na napansin ko regarding sa school namin is, IT versus CS. Imagine IT kami, di ba? Like, supposedly, malawak tayo, broad yung IT. And then, nung nag-introduce yourself kami dito, recently lang, gulat ako, bakit puro front-end, puro back-end, puro developers. Sabi ko, ba't pa kayo may pagsiksikan sa mga CS? Ang daming field pwedeng pasukin sa IT. Meron tayong networking, cybersecurity, cloud, marami. Sabi ko, bakit ganun? I mean, kung may pagsabayan pa tayo, sabi na nga nila kanina, sobrang cook na nung market ng software engineering, di ba? Pati pa naman IT sasabay natin sa sa CS. So siguro di ko naman biniblame yung curricular ng school namin. Siguro we need to adjust na lang naman siguro para para maparely pa tayo more on sa IT stuff. So, kasi sobrang malawak talaga siya. Yung kaya. So, if I had to start university again today, saang technology ako magpo-focus? Siguro, hindi pala siguro, definitely, AI and cloud. So, self-explanatory naman na kung bakit AI. Ako kasi is naglilin talaga ako sa AI technologies, no? And I can see it's gonna be a big thing in the next few years. And also, cloud, no? Yun nga, medyo siya, contradictory sa sinabi ni Lance na hindi nga saturated yung market. Pero sa sinabi mo, ang basehan siguro nun is the compensation since siya ngayon hype and merong bubble na mataas talaga yung valuation over AI and cloud Yeah, may take ako dyan. Kapag nakakamit ka ng developers, lagi nilang sinasabi na they have knowledge about AI. Pero if you ask them to build something AI related, they don't know how They just, aware lang sila sa knowledge ng AI theoretically. Pero they don't know how to build and ship this kind of products
And yun nga, look, may knowledge sila sa AI, yes. Pero they can't actually build it, you know. Introducing Agora's conversational AI engine. Build and integrate your AI agent in minutes. Any model, any voice. Start building your voice AI agent for free today. For me din, kagaya sa kanya, probably IT versus CS nga to. cloud. Cloud din or something cybersec related. Yun. Kasi May traitor. Lipat ka na sa amin. Yan. for me kasi sa experience lang namin kasi sa curriculum, yun nga, hindi mo talaga matututunan lahat sa school, sa university. So you have to what you call this, self-study and alam mo yun, to pursue the role na gusto mo talaga. So, kasi sa amin sobrang limited lang ng tech stack na inaaral. Limited lang lagi sa Java and HTML and CSS. So, talagang kung yun yung purpose talaga ng pagkakaroon ng mga tech communities kasi na-expose yung mga students sa different tech stacks. So, kung ako yung papipiliin, yun yung pipiliin ko. Kasi yun yung yun yung mataas yung kita. So, sa akin naman, ang naisip ko, yun nga, IT versus CS na naman na ano. Yan, nalagay ko dito, the CS job market is cooked. Yan. So, ang naisip ko, if I were to start over again sa university, I would pour 100% ng energy ko sa sa IT skills. Yan, cybersecurity, networking. Since tama naman na mataas yung compensation ng ng mga AI or cloud jobs ngayon, pero in my view na medyo long run yung laro natin, since once AI gets better, if not kasi yun nga, AI is growing in an exponential rate ngayon so so ngayon pa lang medyo china-challenge niya na yung job market ng computer science, what more in the future, 'di ba? So, sa tingin ko, IT skills talaga yung mas magandang pag-focusan since, yun nga, kailangan talaga ng human aspect ng IT. I mean, at saka we need more people talaga sa IT, Kasi syempre, pag binasira dyan na app, let's say, may sirang app, server talaga yung una mong unahin na sisihin dyan, di ba? Tama. Like, syempre, server, mahawakan mo, maraming infra, something like that. Pag may unang nasira, syempre, server agad, network agad ang unang masisisihin dyan. So, we need to, mag-upscale talaga into IT. So, I agree naman na IT skills are very relevant today. Lalo na since AI is growing fast nga, kailangan din natin ng people from the infrastructure side. So, yeah, mga IT people. Yan, magpugay, IT, tanalo. Ang mali lang talaga is, bakit yung IT, gusto pa nila maging CS? Yun naman. Ang isa pang nakikita ko ngayon, since active ako sa LinkedIn, yun nga, since nagiging trend talaga yung pag-ship out or pag sa startup ng mga vibe-coded na software, di ba? Sobrang dali na lang gawin and i-ship out. Ang nagiging trend na nakikita ko ngayon are mga cyber security analyst para sa mga vibe-coded na apps. Yan. So, yun nga, magandang idea din siya since everybody can ship out and build a startup with vibe-coded apps na ngayon. Yun nga, ang nagiging magandang market na nangyayari is yung security behind those vibe-coded apps. And so, focus tayo sa next. So, as developers in the Philippines, are we looking for local jobs or remote global roles? Yan. Personally, no. I'm looking talaga sa remote jobs and global roles. Kasi, of course, the salary and the pay, no? And kapag remote ka kasi, hindi mo na kailangan isipin yung transpo and commute. Alam nyo naman dito sa Philippines, the commute is very hassle, no? So, yeah. Pero, nagpe-prepare naman ako for both local jobs and remote global roles. Kasi, honestly, sinong hindi tatanggi sa local jobs kapag mataas yung salary or yung pay, di ba? Sige. Ikaw ba?
Decision na. For me din, mas favorable sa akin yung remote global roles, of course. And same reason din for salary. Pero if given a chance to work in a local job, so meron namang local jobs na nag-o-offer pa rin ng remote. Pero if given a chance, syempre gusto ko rin mag-contribute sa developer ecosystem here in the Philippines as much as possible. I also want to help, syempre. And also, maganda rin naman sa Philippines, hindi rin naman siya tawag dito na pag-iiwanan completely. Tapos, magandang starting point din if given a chance. Pero if, syempre, may remote global role, syempre, I will grab it as much as I can. So, who would want to commute here in the Philippines? Yeah. Diba? Mahirap. Syempre, remote local jobs tayo. I mean, remote global jobs tayo, syempre. Sa akin naman, bakit? Sino ba hindi gusto makasahod ng dollar, no? Yeah. Basta sa bahay ka lang. Oo, di ba? Tapos nasa coffee shop ka lang, no? Magla-laptop din. Ano yun IT dream yun eh. Yung magstay sa sa coffee shop for gaano katagal, tapos magla-laptop lang. Tapos sa balcony nagla-laptop, Diba? Braille. Pero may isa pa akong take dyan. May pros and cons din naman. For local jobs, of course, the culture of the Filipinos are there, no? Meron kasing may mga experience yung ibang remote developers na yun nga, nabe-burn out daw sila kapag lagi lang daw silang nasa bahay, ganon. Mas gusto daw nila yung pupuntang office, ganon. Actually, mas gusto ko yung pros sa local jobs because magkaganda naman yung office dito eh. Ang problem lang talaga is yung commute. Yeah. Pero para sa akin, hindi naman talaga problem dito yung mga local companies. Ang problem lang siguro ng karamihan is yung compensation behind them, di ba? Yes. So kung maganda naman compensation ng local company, I think mas pipiliin mo naman talaga mag-contribute sa Filipino ecosystem di ba? So last is one sentence of advice for a student listening to this podcast right now. Ako muna. Sige. So, if you're an IT student, syempre rely more on IT stuffs. You know, you got to explore maraming field dyan. You got to explore, kapag tingin ko, cook na yung CS, cook na yung software engineering side, lipat na ako sa iba. Mas mag-focus ako sa ibang aspects ng IT, IT tayo, kailangan natin maging, hindi lang basta jack of all trades. You got to find your specialization. Like me, gusto ko talaga pursue ng network engineering. Pero gusto ko naman mag-build ng tech, Kaya ginagawa ko na ng side quest, yung pag-build ng products or apps, you got to have the fundamentals of it, as well as yung pagiging gusto kong network engineering, I think, you guys should comment on na karamihan, yun nga, yung sa introduction namin last time is karamihan ng mga kaklase namin was napilitan lang sa course kasi yun nga, maganda daw yung compensation or sahod, di ba? Actually, yung blame ko dyan, yung curricular natin I mean, di ba, first year mo, freshman mo, tuturo agad programming, diba? IT tayo, sana naman hinati nila sa more on IT or whatsoever na pagpo-program dyan. Sana, at least, di ba, naka-explore agad, freshman pala na-explore agad ng mga students kung ano talagang para sa kanila. Yeah, yung take ko. Okay. So, ako naman is, if you're a student right now, bago ka pumili ng niche or ng specialization mo, you need to, explore muna, try out different things. Kasi merong mga, instances na, pumipili na sila agad ng niche nila or specialization. Then, in the end, kapag nag-deep dive na sila doon, hindi pala nila gusto. So, waste of time yon. I think you need to explore muna lahat ng fields sa IT or CS. For me naman, related sa kanya is to upskill and adapt. And sa part ko kasi, tawag dito, sobrang design focus ko. So, ang buong buhay ko buong college life ko, parang gusto ko lang maging designer all my life, yung UX designer. Kasi yun yung comfort zone ko. So, and as I meet different professionals at AWS people, ayun, sobrang laking tulong nila sa growth ko na advice nila is to go out of my comfort zone. So, hindi ka limited lang dyan. So, depende rin naman sa goal mo kung anong goal mo sa buhay. Pero, ako kasi goal ko kasi yumaman. So,
sabi din nila parang hindi ka tawag dito, kung goal mo yumaman, edi mag-grow ka din ng skills at mag-upskill ka lang consistently. And also, huwag ka matakot mag-adapt lalo na sa mga latest technologies natin, and huwag ka matakot gumamit ng AI para sa mga tawag dito, sa mga binibuild mo projects, ganun. So, kapag hindi ka nag-adapt, pag-iiwanan ka. So, yun. Add ko rin pala, no, if you're a student right now, don't be discouraged if may sinasabing iba na CS job market is cooked daw, ganun. Sorry. Kasi I believe na there's so many roles out there na pwede nyong pasukin. Even if sa tingin nyong hindi kayo fit dun sa role na yun. There's always a role for everyone naman. So, yeah. Yeah, I think versatile naman yun. Yung mga IT naman, may mga IT naman na nag-hop sa CS, then may mga CS naman na nag-hop sa IT. Pero for me, pinaka-advice ko lang talaga sa mga nakikinig ngayon na students is to, yun nga, put yourself out there. Para kasi sa akin, hindi kasi talaga ako academic na tao since dyslexic. So, may learning disability ako. Alam talaga to ng mga classmate and mga kaibigan ko na hindi talaga ako nasa school lagi. Ang pinapakahalagahan ko talaga na virtue is to, pag network, meet other people, and constantly upskill. So, yun nga, hindi naman ako nakakapag-focus sa school. Di ilalaan ko na lang yung energy ko somewhere else. So, nag-upskill ako sa iba-ibang bagay. Then, nakikipag-network ako. So, yun nga, if you're a student listening right now, I would really advise for you to constantly upskill and constantly put yourself out there and network. Thanks to our sponsors, Agora, Tutorials Dojo, Young CTO, Amazon Web Services User Group Philippines, and Facebook subscribers. On to our next episode.